let's qualify. Kasi si General Bronner is trying to make a distinction between coup plot and a destabilization talk. Okay. Well, tama yung kay General Browner na may difference yung destabilization efforts which may mean political only, no, yung mga mass movements, mga ganon, mass actions, and yung plot na meron ka ng D-Day kung kailan gagalaw yung mga tropa. Planchado na. Oo. Pag sabi mong plot, medyo ano na yan, medyo... Tsaka coordinated na yan with the political, ano? So, pero, at this point in time, palagay ko maliwanag naman na merong plano itong mga ibang puwersa na bumalik sa poder, no? By any means yan. Kasi if you're talking about Duterte and GMA has done it with President Erap. Tapos ito naman si Duterte, ito, talagang hindi to nakaranas ng buhay na wala sa poder. Kaya, ano yan, parang hindi yan makahinga until makabalik sa poder. Plus, the fact na, ano siya, under threat siya nung ICC, case. So, it's a matter of survival for him and physical freedom. Kaya, he has all the motives to do these things. Grabe, no? Iba din talaga itong confidence level ni Trillanes, eh. Di ba? Diyos ko, kung ano-ano na naman ang mga pinagsasasabi at niniimbento. Alam mo, Trillanes, kung meron man ditong suwapang at gahaman sa kapangyarihan, ikaw yun. Diba? You are trying to be relevant. Tinatry mo na naman ngayong mag-ingay kasi alam ko may plano ka na namang tumakbo. Diba? Meron ka na naman ngayong mga ginagawang kadramahan para kunwari, imamasama mo na naman ang mga Duterte. Alam mo, Trillanes, ginawa mo na yan dati. Pero anong nangyari sa mga Duterte? Mas lumakas sila ngayon. Ginawa mo na yung power tripping, di ba? Ginawa mo na yung lahat ng pangtitrip sa mga Duterte para lang masira sila. Kung ano-anong issue na ang binabato mo, pati tato, pinapakialaman mo, nilalagyan mo ng issue. Wala, kumbaga, lahat na lang, di ba, lahat na lang ay ibabato mo sa mga Duterte na lahat naman ng mga pinagsasasabi mo, wala namang katotohanan yun. Lahat ng mga pinagsasasabi mo, puro kasinungalingan. At kitang-kita yan ng mga tao, kaya nga hindi ka na nananalo eh. Di ba? Nakailang takbo ka na, di ba? Hindi ka na nananalo. Anong may planong destabilisasyon? Ikaw yon, no? Maniniwala pa kami kung ikaw yon kasi ikaw lang naman yung traidor. And for your information, hindi naman porket nananawagan si former President Duterte na i-open book or isiwalat isa sa publiko ang pondo no, ng mga kongresista ay threat na siya. Hindi ba siya pwedeng mag-comment? Hindi ba siya pwedeng magsalita? Katulad mo. Kahit wala naman ang nakikinig sa'yo, kahit wala naman ang naniniwala sa'yo, di ba salita ka pa rin ng salita? Di ba? Nakakatawa talaga mga Lods kasi parang sila lang ang may karapatang magsalita. Parang sila lang ang may karapatan sa freedom of speech. Demokrasya naman ito. Sabi-sabi pa siya, alam naman natin ng mga Duterte, ayaw talaga mawala sa posisyon. Bakit, Trillanes? Ang taong bayan ang bumoto. Ang taong bayan, kami ang may gustong manatili ang mga Duterte. Hindi naman sila yun eh. Ang mga tao ang nagluklok sa kanila sa pwesto. Huwag kang tatanga-tanga dyan. Now, kung hindi ka na nananalo sa eleksyon, blame yourself. Pero alam niyo mga Lods, naiintindihan ko rin yung frustration ni Trillanes eh, yung galit niya sa mga Duterte. Kasi sa totoo lang, dahil di naman talaga sa mga Duterte, kaya hindi na nanalo, kaya hindi na yan nananalo. Nabubulol tuloy ako. Diba? Dahil sa mga Duterte, kasi sobrang dami ng supporters ng mga Duterte,
Wala na talaga, no, na nasira talaga yung kanyang political ambition. Buti nga sa'yo. Tapos ngayon, di ba, he is saving himself, no? Kung ano-ano mga pinagsasabi, ganito, ganyan. Alam mo, Trillanes, solid evidence tayo. Okay? 2023 na, wag puro ngaw-ngaw, magpakita ka ng ebidensya. Wag yung puro guni-guni nyo lang.